Sige patingin, paano ka mag-bounce nang malaman kung sa laban tatagal mo ilang rounds. Sabi ko na you can't keep these motherfuckers down. Got the wave that'll make all you motherfuckers drown. Para paalala na ang dagat ay malawak pero alam niyo naman pag-aahon laging best of the best. Medyo kabado ng konti kasi nakita ko magalit si boss. Late yata ako. Tingin ko lang kung anong tamang timpla na pangontra sa nangyayari sa kanyang baon ko. So hopefully maging dikdikan mamaya ang bakbakan ng mga banatan, ng mga lapatan, ng mga lapagan. Paramdam ko uulan ng mga angle sa battle na to since yung mga huling approach ni Harlem sa battle is mas more on mapunto na din siya at masilip na din siya sa mga angles, unlike dati na nakastick siya sa mga references at technicals. Textbook na MC, alam mo yun? Well-rounded. Lahat ng skills na hahanapin mo sa isang battle MC nasa kanya. Lately nakikita ko sinusubukan niya yung breakdown style na wala naman talaga sa style niya dati. May mga performances siya na para sa akin sobrang lalakas pero meron din na hindi masyado. Almost nasa same spectrum kami ng kayang gawin, but ayun yung challenge sa akin is pakita sa kanya kung ano yung wala pa siya. Actually, ano talaga nung una ligaw ako kung paano ko siya lalabanan. Kasi medyo hindi siya yung tipo ng kalaban na gusto ko. Pero eventually, mas gusto ko to kumpara sa nakaraan kong laban, yung kay Invictus. Kumbaga paramdam ko mas okay kalaban si Harlem. Kumbaga mas masarap siyang balagbagin. Pistol Pacquiao, good luck mamaya. Galingan natin. Yeah, Lem, galingan natin. Puki ng ina, pistol here. About 16 day 1, nandito pa rin The 10th Las Piñas, pang-anim na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng MCs na buo-buo na liga. Shoutout sa mga represent collab, sa lahat ng tulong at suporta. At Flip Top, mag-iay para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa Hypebeat, Toy Wear, Real Jokes Clothing, Crown Manila, Linya Linya, at lahat na rin ng mga ibang represent collab, mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Harlem. Now let me tell you about the story not long ago. Nung hip-hop ay masisilip sa kaleidoscope. Only the real stand up. Wak kapag hindi mo kaya na mag-freestyle. Champion madalas ang feminist at 3-5. Ganun ang freestyle. Without Hypebeat, Papa Benji, 747, Team Kupa, Boss Louie, Uncle Mike Montana, Pladway Hasler, Shoe Arena, EJ Bricks, Downtown Dog Rock, Sec Matthew. At sa kaliwa ko naman, Tondo, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Pistolero. Disclaimer, hindi to ginawa to diss you. Sadyang kayo lang yung nasipat ko sa rear view. Puro iyakin ang gagastos nyo sa tissue. FB naging tabloid, page nyo puro issue. So here, maling shoutout sa Hush Music, Tondo Tribe, Para Clothing, Sage Silence, All Is Well, Black Manila, Crown Manila, Papa Cal's Clothing at iba pa. Maraming salamat. At dahil na late si Pistolero, ano sinasabi natin sa mga late? Pero nanalo siya ng coin toss, pinili niya mauna si Harlem. Tignan lang minuto dapat, pakinggan natin round 16 day 1. Harlem. Yo! Sabi ng mga tao, nilagay daw tayo sa lineup para sa CR at Yossi break. Ito daw yung oras para makapagpahinga yung audience, muni-muni at contemplate. Time para pumila sa sisig, tumingin ng flip-top merch, at uminom ng flip-top beer ng moderate. Kaya pasabi na lang sa mga bubounce, ako ngayon na magiging bouncer pag tong pistol aking kinonfiscate. Ahon game! Sabi nila pag galing si pistol sa talo, malakas ang recoil when he's coming back. Ganun ba? Paano ka mag-recoil kung hindi ka puputok? Kasi ngayon, I'm holding the hammer back. Ang ina, ikaw ang pumalit kay J Black bilang isa buhay champion na pinaka-lame walk.
Tong veterans, pagdating sa prep, medyo nag-laid back. Ikaw tong pistolero, pero you got laid flat sa stage, Brad. Tapos sasabihin mo pa na yung style ni Jay Black, medyo basic, so-so. So-so? Gumaganon-ganon? Siso yun, bobo! Tagayin kaya kita ng jungle bolo. Ilan to? Kasi yabang mo din no? Bakit yung paghimay ng estilo ng mga kalaban niya ang pinakamalupit niya na technique? Battle review pa? Puta, pwede mo na talaga palitan si Looney sa galing mo mag-break it down ng MC. Ang ilan to, sobrang galing mo maghimay, ba't di ka pa sumunod kay Bob Marley? Saktong di ka get up, stand up, kapag ka shotgun ko tong pistolero ng blunt bigat lagpas 3.5 G. Kasi sobrang galing mo daw on how you fucking break down styles. O isa ako sa pinaka-unique ang estilo sa battle rap. So bitch, I wanna see you break down mine. Kaya let me break it down for you. Ha? Kung yung mga tao ang hanap nila, enjoyin ang battle rap, ang pinapanood nila mga battle mo. Pag yung mga battle MC, inaaral ang battle rap, ang pinapanood nila mga battle ko. Wala akong madalas sa top 5 shit. Pinakamalapit mong tawag sa akin, urban legend, Vepa. Pag ako nag-deliver ng final cut, wala kang pistol na makikita sa madugog eksena. Ultimo paglabas ng pics ng battle na to, kailangan i-blurred ni Madam Niña Sandeja sa madaling salita. Yung gunman, Rolando Galman. O teka, nagets ba? O para hindi nyo tulugan. Yung Rolando Galman, ayun yung gunman na pangalan ng pumatay kay Ninoy. Yung Harlem naman ang magdedeklara ng gun ban para madisarmahan tong pistol. Ang ina kasi, ano silbi ng kahit gaano kagaling yung gunman, yung tipong timing ng tirada, walang witness, sir. Wala pa rin taka sa akin yung pistolero pag ako nag-cover ng perimeter. Ano mo kasi ano silbi ng pag-breakdown mo ng style ko kung di mo naman ako kaka-counterin. Pag ako umalabit ng gut, pistol ko pang men in black, that means I can break you down to your last particle. Kasi di tayo magkasing kalibre. Iba yung paano mo ihambing ang isang kuting sa isang tigre. Ako'y dragon, ika'y buwitre. 2 beses ka nag-champion, mas magaling ako sa'yo ng triple. Kung ito yung manok nyo, pwestong manok nyo, di pang dirbe. Ilan to? Kasi anong gagawin mo? Sobrang predictable mo, alam ko exactly kung anong gagawin mo. Tangina mag-style marking, parody ng mga lines ko, 4-bar setup about sa life ko, sasabihin niya kung bakit yung style niya, kung para sa amin dalawa ay mas malupit at mas better, paulit-ulit na lang, sumusunod ka sa trend, pero di mo kaya maging trendsetter, ni wala kang ang laban na memorable, ni wala kang ang gang sa tundo. Ako, alam mo kung ano gang ko? Kukutasan kita mula dito sa Las Piñas, gang makauwi ka sa inyo. Ina mo kasi, naging parte ka lang ng battle rap but you never played a major part. Natuwing ang pistolero, pangalan mo pero trajectory ng career mo never made a mark. Kaya naman ito yung bigat na kailangan mong bitbitin and this is what the truth is weighing down. Bibilib lang ako sa'yo, pag nag-guess ka na, niluni sa break it down. You know? Yung ba yung sinasabi mo sa akin? Loons, kailan mo ba ako gigess para bumilib na to sa akin? Ulul! Meron kang gang, istaka, ang meron ka, school. Naka ng puta. Bago ka may masabi sa Peace Talks, mag-subscribe ka na muna. Kasi siya si Harlem, isang ahente ng call center na sadyang nangangailangan. Alam niyang queuing pag December, tumatanggap pa rin ng laban. Veterano na daw sa ganyan larangan pero parang rookie galawan. Isang Filipino agent na tunog Vietnamese pag tinawagan. Kasi kung di ka ba namang gago, brother, account nyo internet provider, di mo mabanggit yung router. Putang ina ka. Oh ma'am, I'm sorry your internet is not working but for us to fix that, can you please check your router? Bakit ka kasi nag-voice? Kung di ka ba naman tolonggis at mangmang? Mga account dun, credit, healthcare, retail, king ina mo mag-back office ka na lang. Wala kang kwenta. Di ka pwede sa sale, sarili mo nga, hindi mo kayang benta. Hindi ka pwedeng HR, manager, team leader, o kahit nga janitor. Ganun ka kabugok. Dapat wala kang trabaho, hindi na magwo-work.
Kasi pawil, lahat ng pinili mong kawiw, hindi ka pwede maluklok. Mapabattle wapo o call center, usapang technical support. Kasi may bars hit the high notes, parang tinamaan G-spot ni Mariah. Yan yung madalas mong dinidiin. Me and Mariah didn't hit it on the high note, damn. Ginaya ka ni Eminem. Oh shit. WAP God. Yung crowd na yanig doon. Yun yung pinakamalakas mong linya, sure ako dyan, walang question. Nakawin mo ba naman yung high note ng Rap God sa kantang Lord Above, talagang magpipik yun. 5 years kang hindi nahuli sa tinatago mong dumi, pues bistado ka ngayon at sa hiyato'y tutupi. Instant hit, sobrang classic, ang husay ng pagkumpune. Sobrang sick ng line ni M, ayun, kanyang dinoktor Dre. Eminem fan ka. At notable niya yun noong 2019. So men, epic nun. Para ma-spit mo ng 2021, puta Harlem, very wrong. Alam mong, epic nun. Para ma-spit mo ng 2021, puta Harlem, very wrong. Huwag mo na silang tangkaing silawin pa. Hindi yan pwede chong at kahit anong paliwanag mo dyan, mananatiling shady yun. Reference game, fuck you. Laban mo kay Sequence ang nagpapatunay na di mo alam yung ini-spit mo dito. Tulad ni Brian Scalabrine, o di ba ang talino? Tumanda ka lang dito. Oh, tulad ni Brian Scalabrine, o di ba ang talino? Huwag kang umastang maraming nalalaman, sadyang tumanda ka lang dito. Punches niya daw mala Ortiz, ulul tama na dito. Kasi anong gagawin mo? Sasamantalahin mo yung saloobin nila para yung opinion iyong makuha? At piliting ibaba yung pistol parang na-corner nyo sa kuta. Eh lahat nga ng angle ko kay Goryo, yun din yung ginamit mo ng puta. Kaya bago kami masabi sa estilo ko, mahiya ka na muna. Kasi marami akong inambag sa'yo at pinagpasalamat mo yan sa akin. Isang angulo, isang round, di ba kay pistol yan ang galing. Pangalan niya ay Hango sa lugar na kapag balagbag mamalasin, medyo sumakto nga rin. Pistol ang dahilan kung bakit mataas ang murder rate ng Harlem. Kasi di ba isa ka sa mga humanga sa mga nagawa ko sa dumaan na taon, hanggang sa bigla ka na lang na nabangat tila ba nagdamot ng palakpak nung bumagsak at tunghayang babaon. Pagkadapa ako na inasam kasi uubra pala yun. Pistolware, tanong ng nagbulag-bulagan sa handa kong madiin. At nanood na ang rason, mga sablay ko pansinin, pues sayaan mong sagutin ko ang tanong bago ko kalabitin. Hindi nawawala yung pistol, sa ibang direksyon ka lang nakatingin. Yo, may linya siya about sa Harlem. So ayun na yung pinaka patupon mong lines, bro. Gago, hindi sa pistol tumataas ang crime rate ng Harlem sa mga dope lines ko. Bobo puta. Anyway, sabi na nga ba, hanap buhay na naman ang tinitira. Kaya naman kung tingin mo, yung mga banat mo ay laging great, hilig mo mga mata ng hanap buhay, putang ina mo, ngayon nga, dating mo dito, late. Pero tangina mo, yung hilig mo magnilip ng hanap buhay ng mga nakakabattle mo. Tama ba, tol? Siya ang isa buhay champion na kung manita ng trabaho mo, daig pa supervisor. Tangina, never get between a man and how he puts food on his plate. Alam mo ba ibig sabihin nun, Christian Carlo? Malamang, oo. Kasi obvious naman, di ba? Sino ba gusto dito maagawan ng plato? Subukan yung agawan ng plato to si Pistol. Sasagot yan, magkakamatayan muna tayo. Ina mo? Di ba taga-tundo ka? So alam mo kung gaano kahalaga makapaglagay ng pagkain sa kanya-kanyang mesa. Yet you shit on the plates ng mga people na tinatawag mo din na bayaw? Ano mo yung nasisikmura, Vepa? I mean, kaya mo nga ng konsensya mo na buhayin yung pamilya mo sa mga sex toys na yung bebenta. Pero ang tanong, anong pinagkaiba sa pagiging puta niyan? E parehas lang naman kayo ng mga sex worker na nagbebenta ng kamunduhan. Meron ka nga maayos na narating sa buhay, maayos na tahanan, at malambot na hinihigan, pero putang ina, Pistol, tanong ko sa'yo, paano ka nakakatulog niyan? Sabi nila, pag yung mga babae mo, puro anak daw babae mo, yan ang karma, wala tong biro. So ano sinasabi mo sa mga anak mo pag nakikita ka nagpapak ng mga vibrator at dildo?
Ang ina mo, balita ko, nagbebenta ka daw ng dildo, nagawa sa balat ng steel to. Ang ina, kahit mga pepe ng ex nyo, nati 3D print nito. Ang ina, balita ko, nagbebenta ka din daw ng pampatigas pare. Kaso imbis na edits yung tumigas, ang titigas sa'yo, tae. Ang inan to. Tapos nagbebenta ka daw ng Titan Gel. Ang ina, pag tinesting mo, imbis na yung edits lumaki, puta, lumubog. Sabi mo, after 1 week, tutubo ulit yan. Puta, after 1 week, naging supot. Baka rejuvenating cream yung binibenta mo, tol. Baka mali branding ng epektos mo. Alam mo ba kung ilang mga magkarelasyon na matatanda ang pinag-away at pinagselos mo? Ilang mga lolo nagkaroon ng kabit? Ilang mga nene nagka-iPhone? Dahil sa flashlight mo, tangina mo, nag-away si Enigma pati si Saito. Kaya, si Enigma pati si Saito, ang bobo mo din kasi. Nakapasok ka na sa Batang Quiapo, tangina, di mo pa ginaling yung pag-acting. Alam mo ba kung ba't kayo tinanggal ni Direk Coco Martin? Ito sabi lang ni Smag sa akin. Kasi pagtakbuhan na daw yung eksena, kahit anong CGI o visual effects pa ilagay, di kayo mapatakbo ng visual artist. Kaya hindi, seryoso, alam mo ba't kayo tinanggal? Ito, ayoko sana ibunyag tong sikreto, sir. Hindi si Direk Coco nagpatanggal sa inyo. Yung concessionaire! Ang ina kasi, 10 katao na katumbas nyo sa pagkain, kayo palang ni Crazy Mix na 2. Di masarap magluto mama mo, tangina mo, matakaw ka lang talaga. Kasi pabigat lang ng pabigat sa'yo ay ang bigat ng yung timbang. Pero habang patagal ng patagal, yung mga bara mo pagaang ng pagaang. Yung flavor na dinadala mo sa battle rap, puta patabang ng patabang. Habang patanda ka ng patanda, puta pabadang ka ng pabadang. Walang connect, pero okay kasi yung multi. Anyway, di ka heavyweight, di ka bigatin, di ka top tier dito sa liga. Ayaw mo maniwala? Bobo puta. Tanong mo ba kay Enigma? Kaya pakyo ka, Dodoria. Alam yun si Dodoria? Yung sa Dragon Ball? Di mo alam yun, yung sa Dragon Ball, brother. Kaya yung trigger finger ng pistolero, puputulin ko gamit bolt cutter. Kasi yung hammer ng handgun mula round 1 ay hawak ko pa din. Kaya naman tong pistol, pabubunutin ko pero di ko siya pakakalabitin. Gising pa, palakpakan naman muna tayo. Nung pinahi daw yung Titan Gel, lumubog. Ano ba sinasabi mo, Chong? Saan ba pinahid? Sa ilong? Lubog na yan talaga, pre. Pero di naman sa pinag-overthink ko kayo, no? Pero paano kaya kung costume lang talaga to? Tayo pinagmukha niya lang na bobo. Totoong hairstyle niya, Joshua, putol patilya parang lolo. Manipis yung bigote, nakaahit pa yung balbas ng todo. O di ba, tangina mo, badang, hindi mo kami maloloko. Tinakpan yung harap, tinakpan yung likod, unti-unting pinipigilan yung kamay niyang malikot. Yan yung tinatago niyang sikreto. Puta, di nyo nardikod. Malaking breakthrough to sa science. Si Darwin mismo nag-evolve. Panoorin nyo yung laban niya kay Bruce. Badang na badang talaga. Ang kaibahan nyo lang dalawa, medyo marunong ka pa magbasa. Nung huling nalasing si Badang, lumabag siya sa batas, sa presinto dinala. Nung huling nalasing ka man, tamang gawa ka ng batas na gusto mo dito ipasa. Pag natatalo na yung judges, sinisigaw niya ng pilit. Mga audience pa sa hure na idagdag niya pang hirit. SSS, pag-ibig, dapat lang din masingit. Nung sumakit yung tagiliran, nag-request din ng PhilHealth. Tang-ina! Kung tutuusin yung mga hirit niya ay may hustisya din. Ang problema yung dumaing. Wala kasing dating. Walang kredibilidad. Ni walang angking galing. Paano papansinin yung proposal mo? Wala kang mapakitang ring. Sumali ka ng uprising. Sagot niya lang ay never. Alam mo kung bakit? Di mo kaya mag-hair. Tangina. Nagpahaba ka na ng buhok, hindi ka pa rin tanggap. Kasi pag nag-uprising ka, yung barracks magiging sugalan. Yun yung gagawin niya dyan. Wala nang fire at wheel si Apo, color wheel na lang. Si Keija, taga-balasa para sa mga lalahok. Si Plasma, marahas sa patayan ng manok. Si Saito, patay na, pinatira ng padrino. Di na, bonnet kundi sako na sa uro ni Carlito. Si Tweng, nawawala, na-post pa nga sa fan page.
Si MR may album, alaala ng mga sinalvage. Tangina mo, ganun ka kaperwisyo. Ultimo sa Pasig, ramdam na din mismo. Yung kapitbahay mong pastor, tinuruan mo magbisyo. Sobrang naadik sa sabong, malapit na siya sa Kristo. Ina mo, perwisyo. Laban nyo ni Sur, sinira mo yung pakikisama niyang inalay. Yung mismong pagpapatuloy sa inyo, yung ginamit mong pangkata ay kawawang pundasyon ng tahanan. Ang napapasok niya ay anay at all 3 rounds umikot ka lang sa pagsira sa kanyang bahay. Personalan, damay pamilya, di ko sa ganyang gawain ginasgas. Lalo kung ako yung pinatuloy at sa racket inangkas. Yung utang na loob sa mismong battle binaklas, isang beses lang nakapasok sa bahay, puta daming nilabas. Ano, ligaw ba yung mga rounds? Hindi alam yung tutunguhin. Mula sa laseng na nagmamaoy at naglalabas ng saloobin hanggang sa pagiging badang, uprising at bilang panauhin, mapaliga buhay bahay o ano pa man ang kunin o kahit saang aspeto di ka dapat papasukin. Ito ba yung champion na pistolero? Ay na yung mga banat mo. Medyo sabit, sir. Nag-aalisan, tsaka tahimik na ng mga tao. Dapat pangalan mo, silencer. Ba, tama? Dahil sa kabattle ko, puta, nagpipila sa sisig yung mga tao. Mitingin sa flip-top merch. Kaya naman yung mga nakakatamad yung mga baon mong bars. Tangina ko, o tangina mo din, gago, hinahanap ka na nung guard. Pakyo ang puta. Late ka kasi dumating. Dapat una sila Emma at Jonas sa atin na wala tuloy yung momentum. Bobo! Anyway, inan to. Sa sobrang dami mong pinersonals at sa sobrang dami mong info na nakalap at nahagilap, pwede ka na maging nardwar ng flip-top. Kasi ako, nagbabastusan tayo dito sa gitna. Pero yung kawalan mo ng palabra de honor is very evident. Nasa iyo ang lahat ng sangkap para maging isang battle rapper, ang wala ka lang battle rap etiquette. Kasi di ako bibilib sa estilo mo, na yung mga panalo sa battle rap, niluto lang ng mga tropa mong tunay. Di ko marerespeto yung style mo na para lang masabing malupit, kailangan pa mandamay ng ibang buhay. Ang inano klaseng technique yan. Tingin mo, natutuwa pa sila mama at daddy? Tamang damay ka na ng sibilyan, tong pistolero, masyado ng trigger happy. Ang inan to. Kaya, gagawin niya lahat, kahit mang personals, mang damay, for him to get the W. Kaya madalas, walang class, walang taste, at walang delikadesa ang mga banat mo. Kasi, alam ko na deep inside, di mo matatago sa akin kasi ako ay psych. Alam ko na deep inside, you're hurt, pistol. Bakit? Kasi sabi nga nila, hurt people. Kaya, para sa kanya, win-loss lang yung pinaka nagmamatter. Isa kang textbook na battle rapper. Okay, sina Russell Westbrook kasi yung isa ka lamang na stat padder. Well, dati yun. Pero ngayon, you don't seem to look the same. You only know how to play pero di ka student of the game. Inaral mo maigi ang pag-diss ng MC at pang-decimate. You can reflect on having a good battle rap career but being a true MC is something you can't replicate. Sa bagay, di nga pala tumataas TF mo dito kay Enigma. Ito, wala tong joke was all lies. Lahat ng video na ina-upload ng flip-top na may pistolero sa title, hindi na mo monetize. Bakit? Kasi akala nung algorithm, gun-related, against community standards, kaya automatic na pa-flag. In short, sa tagal mong bumabattle dito sa liga, puta kahit kailan wala kang kaambag-ambag. Ang inan to, tas ang mata ng hanap buhay ng mga battle MC, nakita niyang atake na ginagamit sa Wakmong style. Tangina mo kahit ilang beses ka magpabalik-balik at mag-comeback ng mas malakas, fuck you, wala ka pa ding ROI. Kaya kung ako sa'yo, gaya mo si Spade. Magpalit ka din ng pangalan para may kinakita naman yung liga sa'yo, seryoso, promise. Hindi yung taba mo ang tinutukoy ko pag sinasabi ko isa kang malaking pabigat sa negosyo ni Avic. Ano saan ka nakakita? Isa buhay finals, kalaban mo si Luxuria. Champion ka nga. Sige, champion pero ang wak nun, sir. Swerte mo talaga, binigaluhan mo ng flashlight si Avic. Kung di, tinanggal ka na yan kasabay pa ni Pongger. Kaya, huwag mo akong daanin sa talk shit.
Gago, di mo ako matatrash talk. Pag yung paningin ko nagdilim, puta mas maitim pa sa yung batok. Sana sa Pasko, mapanis yung in-order ng mama mo na palabok. Sana yung may dala ng Graham cake, puta madapa sana pagpasok. Sana yung kaldereta ng yung misis, paghain mo sa lamesa, dapuan ng mga ipis. Sana yung adobo, yung sinaing na sinalang, sunog pa yung ilalim pagkatanggal. Sana sa Pasko yung adobo nyo masunog pa kaysa sa adobo ni Marshall. Kasi pack shit ka. Alam mo ano gawin mo? Mag-diet ka before you get your fat ass killed. Pero kung di mo mapigilan, okay lang. Lumunok ka ng cyanide pill. Kasi itong career ng pistol, mag-aalaklis Paul na with all comes to an end. 3 rounds lang to, pero hanggang Pasko, aabutin ng after effect. Hanggang round 3, hinawakan ko yung hammer ng handgun para di niya makalabit. Bibitawan ko lang to kasi ngayong Pasko, tong pistolero di malabong mag-Russian roulette. Tangina, more kwento, more fun eh. Lagi niyang pinagmawalaki, siya daw yung gumabay kay Heb Abi. Hanggang tagumpay marating. Kakasumbat mo, kinulab ka na niya bilang utang na lambing. Sinubukan ka niyang hatakin sa spotlight pero bigo kang mapansin. Ba't di mo na lang kasi tanggapin na sobrang bigat mo lim. Ultimo si Heb, hindi ka na kayang kaladkarin. Ganun ka kabigat. Mas mabigat ka pa sa QC, putang ina ka. Isa ka sa mga unang tamod ni Looney pero di lumutang talent mo. Siwa na lang sana yung magdadala, nagpadala pa sa pagka-addict nyo. Pinili niya na lang bumagsak sa bato kaysa patuloy buhatin to na parang siya yung upuan. Tapos ikaw si Marichu, putang ina ang bigat mo. Kasi yung dating superstar ngayon yung pagtanggap malamig. Yung dating nasa taas sa lapag humalik. Imbis papuri na kamit ICC, sige damhin yung sakit. Parang PRRD, paglipad, diretso sa heg. ICC, PRRD sa heg, international bars. Putang ina ka. Kasi isa kang linta. Pansin nyo ba mga ginagawa niya? Slant Rhyme King, nagpakilala nung si Saki, dinadagsana. Nung nag-ace yung Berhel, nakuha yung mata ng masa, tutuwid lang daw yung bad boy sa gabay ng kanyang papa. Puta, sino next? Si MP3? Tapos ikaw yung nagtono? Si 30, inipon lahat. Ikaw yung nagpondo? Si Dodong Saipa, addict, ikaw yung server? Yung pinadala ng baras, ikaw yung sender? Kasi yung mga influences ng rookie ay kayang-kaya niyang i-edit. Siya yung tatay hari master. Sa kanya lahat ng merit. Yung isda namimingwet, putang ina, nakaka-elibs. Yung fish nagpipishing, magnanakaw ka ng credit. Tangina katana, papa mo to? Ang pangit ng papa mo. Pero paano nga bang nangyaring impluensya kanya brother kung inamin niya sa laban niya kay Kilua na estilo ko kanyang na-master, sa court naganap yung battle, sa court din lumutang ang answer, and I'm sorry to tell you Harlem but you are not the father kasi isa kang credit grabber. Sa papuri ay madupang, yung mga ginagatasan sila pa binalatuhan. Magpakatatay ka man dyan at kanilang sang-ayunan, di lang isa ang kahulugan ng salitang magulang. Kasi ilang baguhan pa ba ang mabibiktima niyan? Para lang yung pagtanggap nyo ay uminit naman. Siya daw nagpasa ng sulo, ulul, tumigil ka dyan. Wala kang pinasang apoy lem, nakisindi ka lang. Payo sa sarili, payo sa 20-year-old self, fuck you, tigilan mo kami. Bakit puro pagsisisi mga pinagsasabi, wala man lang good job or update kung nasan ka na pre, kaharap mo yung 20-year-old self mo, wala kang mapagmalaki. Kasi yung mga kasabayan mo sa karagatang to'y tuluyan ng nakaahon. Ikaw lang yung nag-alinlangan at nagpaiwan sa kahapon. Tumandang puno ng jealousy sa hatred, dun siya nagpalamon. Naging jelly na lang yung fish, palibasa, wala kang backbone. Quarantine battles mo, classic. Sobrang daming humanga. Yun yung madalas mong pambulag sa mga kalaban mong bata. Nung marami yung wala, dun ka lang ng kulata. Na-consider ka lang na malaking isda nung maliit na yung sapa. Kaya wag mo kaming yabangan ng longevity kung marami dyan hindi ka kilala. Kumalma ka, hindi ka kalakasan, kinang-ina ka. Marahil wala ka sa bilang ng mahihina, pero wala ka rin sa pinaka. Oo, palagi ka lang nakagitna, kaya pakiramdam mo, bida ka. Pistol here.
Round 16, Harlem vs. Pistolero. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang bato ng Urado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Pistolero. Yeah, maraming salamat sa para clothing sa St. Silence, All is Well, Black Manila, Crown Manila, JM Fine Furniture, Extreme Pods at yun. Maraming salamat. Yeah, thank you. Yo, congrats kay Pistol, shoutout. Ako si Pistol, round 1. Pare-parehas lang din ang takot ko. 1, 2, 3 para kay Pistol. Pero yung round 3 ni Pistol, siguro gutom na lang at pagod yung tao. Pero napakaganda ng mga punto niya. Pati yung nakuha niya ng angle. Sobrang natripan ko yung round 3 niya. Yung palakas ng palakas siya. Tapos props pa rin kay Harlem. Yeah. Binoto ko si Pistolero, parehas drag yung round sila, parehas sila DA game, pero siguro pinagbasayan ko nila kung sino nakakuha ng moment. Piling ko nakuha ni Pistolero yun. Congrats Pistolero, props kay Kuya Harlem. Binoto ko Pistol, ayun. Round 1 kay Pistol. Round 2 dikit lang. Round 3 malinaw Pistol. Kaya Pistol, 1 and 3. Easy, round 1, 2, 3 binigay ko kay Pistolero, so sakto naman yun kasi si Harlem medyo naging dragging sa tatlong round, and then maganda din sana yung mga reference kaso di nagamit na maayos. Yung kay Pistolero is thought niya maganda, and then parang yung catch ng laban nila nandun kay Pistolero, so all 3 rounds para kay Pistolero. Nga pala si Cripply, binoto ko si Pistolero ng round 1 and round 3. 1 pistol yun, napakalinaw. Round 2 tabla, round 3 pistol pa rin. So 1-3 pistol. Ayun, talo ko. Pero medyo siguro pagod na yung crowd, pero siguro yung timing din. Tayo nas pistol late pero okay lang yun. Enjoy pa din yung laban. So magandang bakbakan naman siya. Pistol, mag-aalaklis, Paul na with all comes to an end. 3 rounds lang to, pero hanggang Pasko, aabutin ang after effect. Hanggang round 3, hinawakan ko yung hammer ng handgun para di niya makalabit. Bibitawan ko lang to kasi ngayong Pasko, tong Pistolero di malabong mag-Russian roulette. Yun, nanalo tayo pero pakiramdam ko hindi nangyari yung mga ine-expect kong mangyayari doon sa laban. Hindi ko alam, sabi ng mga tropa hindi daw masyadong marinig yung audio ng laban namin. Hindi ko sure kung yun ba talaga yun o kung ano man, pero nakikita ko hindi ganun ka-engage yung tao doon sa battle namin. Parang walang momentum na na-gain, parang nagpuntusan lang kami ganun. So tingin ko, kung siguro paglabas na ng video, papanoorin ko kung ano yung nangyari para i-workout ko ulit, pabalik dun sa form na gusto ko, pero hindi ko siya nakita kanina eh. Ligaw ba yung mga rounds? Hindi alam yung tutunguhin. Mula sa laseng na nagmamaoy at naglalabas ng saloobin hanggang sa pagiging badang, uprising at bilang panauhin, mapaliga, buhay, bahay o ano pa man ang kunin o kahit saang aspeto di ka dapat papasukin. Abangan nyo, lalabas na yung EP ko, yung album ko, side Neptune EP. So yun yung mga track na gagamitin. Ginamit ko sa battle ko kay Govio, tsaka yung gagamitin ko dito, mga kasama sa album yun. So abangan nyo maigi. Abangan nyo. Music. Pinipilit kong i-workout yung music ko ulit. Pinipilit kong matapos na yung pinaplano kong album na napakatagal ko ng dagdag bawas, tanggal alis. Sana matapos ko na siya bago matapos tong matatapos na pala yung taon, no? So di na lang ako tatapusin ko na lang. Yun na lang yun. Yo, sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, salamat. Palakasan pa natin sa mga parating na projects and shit. Pero yun, hanggat nandiyan kayo, nandito ako. Yeah, maraming salamat pa rin sa mga patuloy na naniniwala. At kung hindi ka na naniniwala, i-workout natin yan para maniwala ka ulit. Pistol wear.